time, itong mga tao na 'to na G sa pagtatanggol sa BBM administration ay merong construction company. Ayan. More likely than not na meron silang construction company. So ngayon itong si Adjong at ang pamilya ni Adjong, ang kanyang angkan, okay? Ang angkan ni Adjong ay related sa related sa construction company na MMA. MMA, Achiever and Construction Development. Ayan. Yung MMA, ang A daw dyan, ang tawag dito, Adjong. Last name daw to ng kamag-anak nila, itong isang M, tapos itong isang M, tapos yung A dyan, Adjong yan. So hindi madi-deny ni Adjong na related talaga dyan sa na related talaga siya sa construction company na yan. So ngayon, since 2022 up until December 2024, ang total na kontrata na nakuha ng MMA ay 1.9 billion pesos. Punta tayo kay Zia Adjong, okay? Very, very quick lang. Punta tayo kay Zia Adjong. Nag-post ako kay Zia Adjong na ang dami-dami ring at bonggang-bonggang nung 20 pa to kay Zia Adjong. Takinan nito ni Zia. Ang kulit-kulit ni Chris. Totoo ako. So, hinanap ko lahat kasi di ba si Sas nag-live siya before, ang meron siya yung mga contracts ni Adjong noong 2023, wala raw siya noong 2024. Pues, hinanap ko ang 2024, okay? Hinanap ko ang 2024 at pinost ko lahat ng contract ng MMA, Achiever and Development Corporation, upang mahuli natin si Adjong at ang kanyang, kung bakit si Adjong ay G kay Inday. Ayan, okay. So anyway, si Adjong ay eto na, ayan. Hello, Ka-Moisture. Si Adjong ay Hello, Ka-Moisture. Naririnig niyo ba ako? Naririnig, ngunit yes, oo. Malinaw na. Very clear. Kamusta naman kayo, mga tsaka? Bakit ka nakapolo? Naka-jacket ako. Gusto niyo ba maghubad ako? Jacket talaga. Akala ko may defense. Ayan. Ano nang chika? And eto nga, ang tawag dito, saktong-sakto. Kasi di ba nung binanata mo si Adjong, ang mga pinresent mo yung mga 2023 contracts niya. Eh di syempre parang ako naman, putang ina. Hanapin ko nga lahat ng 2024 contracts niya. Tsaka yung value. Actually, nakita ko lahat, 2022, 2023, at saka 2024. Pero yung 2024 na lang yung pinost ko. Kasi yun yung pinakamalaki sa lahat. Eh ngayon, ito si Adjong, banat siya ng banat kay Inday. So, sabi niya, nag-endorse ng senatorial bet para isalba ang sarili sa impeachment, ganyan. So, parang he's trying to make it as if it is, an immortal sin. Making it appear na parang, mortal sin na talaga, gumawa ako ng diskarte for political survival. Talaga ba, Adjong? Ganon. So, ngayon, banat nga siya ng banat ng ganyan. Sabi niya, it's not surprising that she changed her tune on endorsing candidates given the context of upcoming Senate trial. One can reasonably infer that she's now building bridges where she once kept her distance. We respect her prerogative, but we cannot ignore the timing and the possible implications of these moves, especially when they shift from neutrality to active endorsement. Well, si Inday, nung una, wala siyang pakialam kahit binubugbog niyo siya. O ngayon, lumalaban na siya. Bakit issue sa inyo? 'Di ba? Bakit issue sa inyo? So ngayon, nagtataka ako bakit sunod-sunod yung mga banat ni Adjong kasi una binanatan niya si Sas, tapos comment siya ng comment about Inday, tapos ganito. Sa Congress, if you're going to observe closely, makikita mo talaga yung mga group of congressmen na siya at siya lang rin talaga yung nagsasalita. Sila lang din. Ganon. At most of the time, itong mga tao na to na G sa pagtatanggol sa BBM administration ay merong construction company. Ayan. More likely than not na meron silang construction company. So ngayon, itong si Adjong at ang pamilya ni Adjong, ang kanyang angkan, okay? Ang angkan ni Adjong ay related sa construction company na MMA. MMA, Achiever and Construction Development. Ayan. Yung MMA, ang A daw dyan,
ang tawag dito, Adjong. Last name daw to ng kamag-anak nila, itong isang M, tapos itong isang M, tapos yung A dyan, Adjong yan. So, hindi madi-deny ni Adjong na related talaga dyan sa na-related talaga siya sa construction company na yan. So, ngayon, since 2022 up until December 2024, ang total na kontrata na nakuha ng MMA ay 1.9 billion pesos. Okay? 1.9 billion pesos. Okay. Ngayon, bakit naman masama ba mayroon siyang 1.9 billion pesos? Masama bang magkaroon ng construction company naman yan, kung nag-bid naman sila properly, di walang issue, ganyan. May ganun. Hindi naman dapat siya problema. Ang problem, dati sila Adjong, hindi ganyan kalalaki yung mga nakukuha nilang kontrata. If you're going to look at the projects ng MMA prior to 2022, this year bongga sila, next year hindi. The next year medyo bongga sila, tapos next year hindi. Ganon. Hindi consistent na hindi pataas yung nila. Hindi pataas yung kanilang growth. But if you're going to look at the cost of projects na nabag ng MMA under BBM administration, pataas talaga ng pataas. Ayun, almost 20% ang increase nila every year. Ayan. Okay? Pataas sila ng pataas every year. Okay? Pakita ko lang. Wait. Asa na ba yun? Pakita ko ha. Very quick lang. Wait. Ano nga to? Asan yung nito? Ayan, nakita nyo ba? Wait ha. Ayun, ayan. O, diba? So, from 2022, 557 million. 2023, 602 million. 2024, 760 million. 760 million pesos. Ayan, so total of 1.9 billion. So talagang business is booming talaga dito kay Business is booming talaga dito kay BBM. Wait. Ayan. Kumpara doon sa 2016, wait ha, 2016, 2017, tsaka 2018. Wait lang. Ayan. Noong 2016, ang project nila, 90 billion. Itong construction company na to. Noong 2017, 90 million. 2016, 90 million. 2017, 400 million. 2018, 625. Medyo mataas. Pero 2019, bumaba ulit. 500 million. 2020 magkano? Tapos, so, ibig sabihin, bilyonaryo ito? Ha? Mga bilyonaryo. Mga bilyonaryo. Ayan. So, makikita mo, kasi ito, sa BBM admin, makita mo talaga, pataas talaga yung number of contracts nila na nababag. Pero the previous administration, hindi unpredictable, parang mataas, bababa, ganon. Pagkatapos, merong investigative report si PCIJ noong 2018 na kung saan meron silang mga in-identify na mga construction companies na related sa mga politicians tungkol doon sa pagre-rebuild ng Marawi. Ganon. And Adjong, yung PCIJ, meron silang 2 project na na-identify na related sa MMA. Ganon. So, 2 yon, isang 12.5 million at saka isang 69.4 million. Parehas na roads yung project. Pagkatapos, ayun. Nung kumuha ng reply yung PCIJ sa MMA tungkol dun sa mga projects, si yung nag-e-explain? Si Zia Adjong yung nag-e-explain. Siya yung nag-e-explain. Ayan. Sabi niya, hindi yung mga projects naman nakuha namin sa bidding yan eh.
Nag-ano namin yan, ganyan. So ngayon, So sinabi niya, nakuha nila to sa bidding. Proper bidding, oo. Pwede pala yun, na yung kampanya ng congressman, pwede makisali sa bidding. Basta proper lang. At that time yata, hindi pa siya congressman kasi 2018 pa yun eh. Yung tatay niya, congressman nata. At that time, oo. Oh, kaya nga. So, ang tanong ko nga, pwede pala makisali ang kumpanya ng mga congressman sa bidding, basta proper. Oo. Well, ang press release nila, of course, is that yung mga politicians nila at that time, nag-divest. Yun yung press release nila, nag-divest, wala raw hawak na shares of stocks, ganyan. So, of course, syempre, huwag tayo magtanga-tangahang lahat. Ano? Diyos me. Bahala na kayo. So, yun. Kaya, to make the long story short, okay, isa lang gusto namin sabihin sa'yo, Zia Alonto Adyong, okay? Isa lang gusto namin sabihin sa'yo. At ang gusto lang namin sabihin sa'yo ay, syempre, babanatan mo talaga si Inday. Kasi it looks like, under the Duterte administration, you have to go through all the legal processes in order to get a contract. Kaya nga, pataas, pababa. Ganun yung number of contracts na nakukuha ninyo nung panahon ni PRRD. Kasi you have to participate in lawful processes sa pagkuha ng projects. Diba? Dito kayo sa BBM administration, pataas. O, diba? Ayun. And in 2024, you have the highest cost of projects bagged by MMA. Of course, titirahin mo talaga si Inday. Diba? It makes so much sense na titirahin mo si Inday. So, wag tayong magpadangal-dangal dito na kunwari ay nagsasalita ka lang out of the goodness of your heart because we know that you are protecting your family's interest. Ayan. Okay? Ayun. Babanatan niya kasi nakinabang naman pala siya kay BBM. Ayun. Bidding. Isa lang kinakainisan ko, yung hindi ko maskip ang ad sa live mo kasi alam ko nakakatulong ito sa'yo. Maraming salamat. Lahat ng politiko na nakaupo may kontrata sa government, simulan sa mga barangay, pati declogging ng kanal, pinapatulan ng mga hayop. Yun nga eh. Actually, there must be a legislation talaga eh. Na kapag government official ka, dapat may way on how to really make kalkal of the interest of the politician. So, hindi lang yung papel-papel. Yung kasi sabihin nila, hindi, nag-divest na kami, ganyan-ganyan. Wala na, gano'n. Sabi ni Carlex, binabanatan si Inday, kunyari, para sa bayan. Ang totoo, pinaprotektahan nila mga sarili nilang interest. Correct! Just like what happened to Rog. Rog Gutierrez ng One Rider Party List. Kunwari, concern sa confidential funds ni Inday. Yun naman pala, 2 billion na rin ang kontrata niyan eh. Ng construction company ng family ni Rog Gutierrez. Ayun. Ma'am, saan na po mo comment mo about sa Google Maps sa WPS? Wala? Seryoso kayo sa tanong na yan? Ano yung comment mo? Kahit naman sino pwede maglagay na. Mag-edit doon. Bakit pa importante sa inyo ang sinasabi ng Google? It's a private company. True. Anong relevance? A private company recognizes it. Does a private company have a standing in international relation in the interstate system? None. Tapos usapan. Diyos mio, Santissima Trinidad. Kaya malayo pa talaga tatakbuhin ng mga Pilipino, be? Ano pa tayo? 100 years behind tayo sa... 100 years behind tayo. Sa utak. Sa utak. Totoo naman, kasi kung talagang 100 years behind talaga. Kasi itong mga nangyayari, yung mga in-expose natin to, pag sa ibang bansa to na-expose, dahil nagwawala na eh, no? Nagwawala ng mga tao, dahil alam mo yon, wala silang pakialam. Yun ang, alam mo sa sobrang gahama na ng sitwasyon, wala nang pakialam yung mga tao. Na hindi talaga nila, kaya masasabi ko, parang hindi talaga mahal yung bansa. Mahal nila yung mga sarili nyo. Yun ang,
Oo, kita mo in South Korea nga nagwala yung mga tao, yung first lady, nabigyan lang ng bag na halagang $5,000. Magkano ba yung bag na yung $5,000 lang? Dior bag. Dior bag, nagwala na yung mga tao. Eh dito, we're talking about billions and nobody cares. And nobody... Considering na yung Korea, ano rin yan, yung mga brand-loving people din yung mga yan. Kumbaga parang... Yes, parang wala lang sa kanila. Wala lang sa kanila yan eh. Wala lang sa kanilang Dior, pero nagwawala na sila nung... Eh dito nga lang sa China. Pero pag public official, di ba? Pag public official, naluloka sila. Eh dito nga, girl, nagwala na yung mga Chinese dahil merong isang, I don't know kung mayor ba to, isang public official, basta local. Ang ginawa lang niya, gusto niya yung mga damo, eh kailangan exactly cut ng ganitong level. So gumagasto sila para sa ganun. Nagwala na yung mga Chinese. Nagwala na yung mga Chinese. At na parang capricious yung ano. Capricious. Parang ano ba yung eksena mo? So parang parang naano ata yung I don't know what exactly happened, pero parang na-sanction ata kung hindi na si Sante. Si Mayor. Bakit tayo pag-usapan na natin? Billions? Wala pa rin na-offend. Pero nyo yan. Parang wala nang pakialam yung mga tao, no? Na, parang, bala kayo. Kaya nga ang ano niyan is, parang ano lang yan, noong panahon ng mga Kastila. Nang hirap-hirap na yung buhay nila noon, talagang they were treated like slaves, lesser, ano. Pero then malang yung mga tao. Kasi nga na-entertain sila. Marami kasing entertainment doon eh. May mga sarsuela, may mga pasyon, may mga pinaniwala sila na this suffering is necessary for the Lord. Ganyan. The more you suffer, the more God. The closer you are to the Lord. Ganyan sila noong panahon ng Kastila. Yung panahon naman ng mga Amerikano, pinaniwala sila na kailangan namin kayong turuan dahil mga boba kayo. So sila naman, ganun ba? Okay, go. Tapos the elite participated in that because kumikita sila. Kaya ngayon, ganun din dito, kita mo, di ba? Nakikisimpat siya ako dito sa mga kidnapping victims. Pero iniisip ko, nung nakikinabang kayo noon, di ba? Tapos ngayon, hindi na kayo ngayon, naapektuhan na kayo sa kayo magsasalita. Parang wala na kayong sense of social solidarity na, correct. Na, hindi ba kayo na parang naano ko nga kasi mamayaman, hindi ba kayo na naluloka na yung mga trabahador nyo, walang magandang public transportation? Ano nakakaloka ba? Di ba yung PNP sabi ngayon, ay hindi pogo-related yung mga walang kidnapping, pogo-related. Ngayon, magsasalita ba yung mga mayayaman ng katotohanan? Magsasalita ba kayo ng katotohanan? Na-kidnap o hindi? Sige, kasi sabi na pogo-related daw eh. Ayan. Are you going to tell the truth or not? Or makikiride kayo sa narrative ng admin? Diba? Sabi nila ngayon sinasabi nila ngayon, hindi totoo na may kidnapping. Pogo-related to, mga hindi nakapagbayad ng utang. May lumalabas na naman sa BBM project daw, pang kalahatan sa Davao, nakatayo tapos solar. So yun, so mai-alienate na naman ngayon yung mga tao. Kasi parang kung hindi magsasalita yung mga mayayaman dito sa sinasabi ng PNP, si Happy Toothpaste, sinasakyan niya yan eh. Kasi nung unang siyang nagpa-press con tungkol dun sa pagkamatay ni Anson Cue, yun na rin yung sinasabi niya, pogo-related daw. Ayun. Nung sinabi ko na wala akong simpatsya sa mga mamamayan, ako pang nabash ng mga alipin nila, ay wow, nahiya ako. May ibang Pinoy kasi bibigyan lang ng ayuda, hindi naiimik sa korupsyon ng Pilipinas. Taro. Walang willing mag-sacrifice eh. Why do you think tax-paying citizens tinitiis ang ganitong degree ng pagnanakaw ng mga dakilang kongresista natin at sabihan lang tayong fake news? Sabi ni Karen Minaw. Di ko nga tinitiis, di ba nagkaso nga ako? Ayun. Kasi talaga eh, grabe talaga yung hindi natin alam, baka mamaya eventually ma-dismiss lang din yung kaso ko. Hindi na natin alam. Ganon. Pero sobrang blatant talaga. Tsaka dapat, collective tayong gagawa ng pushback. Collective tayo dapat dun sa pushback. Sobrang asshole nung yung balita na yung lumabas sa PNA. Nakita nyo ba yun? Nakita mo ba yun, Sas? Yung self-proclaimed influencers. How exactly are you going to self-proclaim yourself as an influencer and as a vlogger? Parang sinabi mo na rin, self-proclaimed Facebook user. Ang hilig-hilig nilang gumamit ng salitang self-proclaimed. Iniisip ko, what happened? I think the Filipino people is suffering from a lack of vocabulary. You know? Self-proclaimed? What does that mean?
You proclaim yourself as a, so ano yun? Parang influencer and vloggers. So, kailangan ba may mag-proclaim sa'yo na iba, na ikaw ay vlogger? Parang, ano ba yung may certification ba yan? Meron bang... Self-proclaimed vlogger. Pag may cellphone ka, may video ka, tapos in-upload mo, nag-vlog ka, adi vlogger ka for that specific content. Diyos ko. It doesn't make any sense. Alam mo yun? Hindi na sila nag-make sense. Totoo lang. Naku, matagal na. Ito nga, naglabas yung PNA ng article. Tapos ang title is, Bogus Social Media Accounts Threaten PH Democracy. Lawmakers Warn. Ayan. Hindi ko alam kung paano nasa-threaten ng PH Democracy because of social... Let's say, totoo to ha, sabihin natin totoo to na merong bogus social media account. Paano nasa-threaten yung democracy? Hindi ko talaga ma-reconcile to. May bogus social media account. So, nasa-threaten niya yung democracy. Bakit? Dahil yung bogus social media accounts ay... Hindi ko gets. Rappler yung self-proclaimed truth tellers. True. True. Ayan. Anyway, sobrang yabang nitong article na to, tsaka sobrang defamatory. Kasi parang bogus social media accounts threaten PH. Unang-una, sino yung bogus social media accounts na tinutukoy mo dito? Ikaw, Philaine Mikey Cervantes. Okay? So, napakatanga mo! Wala kasing bobo. Philaine Mikey Cervantes. Itong sinulat mo, Diyos ko, sobrang libelous, defamatory. Sabi niya, the spread of disinformation through fake pro-Duterte social media accounts poses serious threats to Philippine democracy. Sino yung tinutukoy yung fake pro-Duterte? Ano fake pro-Duterte social media accounts? What do you mean? Deputies of Pampanga sounded the alarm following Reuters report revealing that nearly 1/3 of X accounts discussing the former Rodrigo Duterte's potential arrest by the International Criminal Court were fake. Ikaw, Philaine, kamputang ina mo ka. Hindi ako nag-e-X. Hindi ako active sa X. I do not discuss the arrest of PRRD in X. Anong ginagawa ng picture ko dyan, putang ina mo ka, Philaine Mikey Cervantes? Ang ginagawa ng picture ko dyan! Picture namin! Tang ina nito. Intay ka lang, Philaine Mikey Cervantes. Intay ka lang. O sabi niya, the report based on research by disinformation watchdog, Sayabra, also found that up to 45% of online conversation about the upcoming election are driven by bots, sock puppets, avatars, and paid influencers. Saan daw yan? Anong social media? Sayabra yung hindi niya minention. X accounts? Sino ba gumagamit ng X accounts? Wala! Sino yung Sayabra? Hanapin mo yung Sayabra kung ano yung Sayabra. Detect misinformation. Ano ba tong Sayabra na to? Wait. Ito, Sayabra. Tingnan nga natin, company, about us. Mike Pompeo. Okay, meron lang founders. Dan Brami, Joseph Dar, Aido Shagra. Our Values Innovation. Citrine Alabaster. Tingnan nga natin. Who pays you? Investor. Diyos ko naman, hindi naman ito marunong mag-search, Joey. Ano bang tapa-search mo? Kung sinong nasa labas niya. Kung sinong nasa? Sino yung Sayabra? Ito nga, oh. Ano sinabi niya? Sayabra discovers what? Sabi ng PNA? Teka, asan na nga yung article ng PNA? Ito. Sabi niya, based on a research by disinformation watchdog, Sayabra, also found... Iba na yung... Ito. Hindi na... Ayan.
The report, based on research by disinformation watchdog Sayabra, also found that up to 45% of online conversation about the upcoming elections are driven by bots, sock puppets, avatars, and paid influencers. Si Sayabra, it looks like Sayabra is... Sa X. Hindi niya sinabi, yung sa Sayabra, hindi niya sinabi. Yung sa X, comment yun ni JJ Suarez at saka ni Dong Gonzales na may report daw yung Reuters yun. Reuters yung nagsabi na 1/3 daw ng X account discussing former President Rodrigo Duterte's potential arrest by the ICC were fake. So, ang ibig sabihin, nagdi-discuss ng arrest. Potential arrest. So, ibig sabihin, sino ba gumagawa niyan? Sino ba ang na-expose ng Reuters noon na gumagamit ng mga fake X accounts para mag-spread ng disinformation sa mga Pilipino noon? Sino? Naalala niyo ba yung news na yon? Yung general, may amnesia talaga mga Pilipino. Kailan lang ito nangyari? This is just na-expose lang 2 years ago, mga bakla kayo. A year ago lang pala. A year ago. The Pentagon, do you remember that? Nagtatarget sila ng disinformation. At ang target nun, yung mga policies ni PRRD, especially related to sa China. O ano ba yung mga kumakalat ngayon? Puro China. Di ba sinabi pa nga ng Reuters, yung nag-handle noon, nung ganong operations, ay hinar uli for another lucrative deal. Ako tayo maniniwala sa mga, may tinatawag na false flag operations. At kasama yan sa false flag operation, may mga cyber false flag operations. Kaya huwag kayong aanga-anga. Ayun. Ngayon, sino ba gumagamit ng mga fake accounts? Sino ba gumagamit ng X? Di ba puro kakampings yan? True. Pagkatapos, yung alarm nila, the alarm that they were talking about is something that is happening in X. Mama kami paki sa X eh. Alam namin panipink kayo dyan eh. Di namin kayo kilala. Meron akong X account but I don't post there. Diyos me. Sayabra, Mike Pompeo, ex-CIA director, sabi ni DJ. Oo nga eh. Edi alam na. Nga sabi ko kanina. Meron siyang board member siya ng Sayabra. Mike Pompeo is the board member of Sayabra. Ayun. This digital warfare, plain and simple, and the battlefield is not just the internet. It's the hearts and minds of millions of Filipinos. Punch! Ayun. He warned that the use of this information to mislead voters is one of the most dangerous threats to the country's democratic system. Fake praise, fake news, fake accounts, this is how the battle is being waged. And the most dangerous part is ordinary people may not even realize they're being influenced. Ang tanga lang talaga ng tingin ng mga legislators sa mga Pilipino. Ganito po kasi yan, sir. Kapag po, kunwari, merong information at ayaw niyong maniwala yung mga tao sa information na yon, you have to present your counter. You have to present if it's a fake praise, you have to tell us why it is fake. The problem is you do not want to do your job. You are all lazy. Kung meron kayong naririnig na mga information na hindi karapat-dapat, na hindi tama, ang prudent na tao, ang gagawin niya is magre-reply siya doon at itatama yung information na yun. Diba? Reaction mo, si Maris ang bagong Marites. Ayan. So anyway, ayan. Tapusin natin to kasi napuputang inahan talaga ako dito sa article na to eh. Ayan. He urged platforms like Meta, X, and YouTube to swiftly detect and remove coordinated fake accounts, saying they have both the tools and responsibility to do so. O ba't hindi nyo, anyway, hindi nyo i-penalize yung nagbabayad ng troll accounts? Akala ba yun ang gusto ninyo? They have the resources and the algorithms to detect inauthentic behavior. They can just turn blind eye while democracy is under attack. We must defend Filipinos not just from guns and goons, but from ghost accounts flooding their social media. Who are these ghost accounts? Disinformation is not campaign strategy. It is a threat to, oh my God. So kaya nagdi-disappoint ako na hindi nagre-react yung Supreme Court dun sa freedom of speech petition eh. Disinformation is not a campaign strategy. It is a threat to free election and informed choice.
If there is disinformation and you're not doing anything to answer it, to counter it, to correct the information, then you slept on your chance to participate in this democracy. Diyos me. Alam mo, Sas, grabe yung disappointment ko. Kasi ano, ang tawag dito, sa TikTok at saka sa YouTube, yung mga videos nung TRICOM na naka-post sa ABS-CBN, sa ibang ano, ganyan-ganyan, they do not have any idea of the extent of the freedom of speech. Nakakaloka. Kaya hindi tayo tumatalino sa conversation. Ito na nga lang yung silbi ng demokrasya sa buhay nating lahat. Hindi pa naiintindihan ng mga tao. Paano tayo makakapag-usap-usap ng matatalino dyan? If you are going to do prior restraint, this information is not a campaign strategy, ineme. Usus, tang ina nyo. Sa mga jingle ninyo, ang huhusay nyong lahat dun eh. Sa mga posters ninyo, ang huhusay nyo lahat dun. Hindi nyo naman nare-reveal lahat ng mga baho ninyo eh. Diba? Nakakabwisit. So anyway, ito, sana lang, itong nagsulat dito, na si Philaine Mikey Cervantes, sana mapanindigan mo tong article na to. At talaga, with your topic, na merong mga paid influencers, bots, sock puppets, avatars, fake social media accounts, ay naisip mo talaga na kailangan yung picture namin ang kaalinsabay nitong putang inang article mo. Talaga? Eto talaga? Diyos me. Actually, sa totoo lang, ano ang tawag dito, yung ay, nakakabwisit. Pero nakikita nyo guys yung talagang, yung effort to make it appear na yung effort ng government na i-operate ang mga Duterte-aligned vloggers, that if you're going to say Duterte vloggers, automatic fake news peddler, automatic misinformation. Sobrang syndicated ng effort eh. Sobrang syndicated ng effort na pag sinabi mong DDS vlogger, Duterte vlogger, they wanted to attach with it fake information, ganyan-ganyan, yung mga ganon. Pagkatapos, yung mga likes of Karen Davila at saka yung ibang mga nasa mainstream who are very, very irresponsible would just make the inference recklessly. And sa totoo lang, pagdating sa mga ganitong bagay, kailangan natin ng pushback ng lahat ng tao. Mindset ng Pinks, if the information does not favor to them, they will call it fake news. Sabi ni Xiao Art, in France medieval time, Joan of Arc was a defender of France. She was insistent in her role to crown a French king instead of English appointed king. She had accusations of heresy, which is modern day of HOR banner as fake news. About 500 years later, she was venerated, was beatified, was canonated by the same church that burned her. 3 elements. Joan of Arc was declared guilty and burned at the stake on 30. Ayan, meron pa kasunod yung comment niya. Tapos pag kinasuhan mo sila because of their libelous article, sasabihin press freedom, Maria Ressa tactic ang puta. The sad part is most loyalistas and Pinks automatically believe that. Di ba kayo lang mga Duterte-aligned vloggers ang pinatawag sa hearing, di bias na? Yeah. Ayun. Nakaka-frustrate lang, no? Kasi ang tawag dito, sa totoo lang, syempre private individuals kami, wala naman kaming resources to push back sa mga ganitong patarantaduhan eh. And sa totoo lang, hindi talaga siya yung
it's not for faint-hearted. Alam mo yun? Biruin mo the entire institution, the government resources are really targeting us para ma-suffocate kami dun sa mga banat nila. Dun sa mga pagligpit nila sa amin. And so, we cannot really push back ng kami lang. Ayan. And when they believe it right away, then the critical thinking also stop. Di ata sinasagot yung pinapasagot ni ma'am kay Z. Medyo mahina kasi ako sa... Tapos sabay yung kay Auntie Claire, yung 2,000 daw na katao survey is a fake news daw, naniwala na. Ayun, may joint task force pa against fake news. Totoo, Diyos ko, grabe. Grabe. Nakakapagod, tangina. Sobrang nakakapagod. Yung kay Auntie Claire naman, Diyos ko. Yung kina-question niya, yung result ng survey, that's only 2,000 respondents, ganyan-ganyan. Ang bobo, no? Auntie Claire, you cannot just question that a survey is conducted on 2,000 respondents. That per se doesn't hold any water. Okay? Ang tanong mo dyan, paano kayo nag-yield to 2,000? Ano yung methodology ninyo? Ano yung ginamit nyong methodology to select the 2,000 participants that will assure randomness of the respondent, which increases the chances of the survey being a representative sentiment of the population. Meron pong ano yan. Meron mga research methodology yan. Ikaw, Auntie Claire, pag-questionin mo yung survey, ang i-question mo dapat yung methodology. Ganun yun. Ano ba ginamit nyo dito? Snowball? What are the random sampling that they employed para makakuha ng 2,000 respondents? Ganun yun, ante. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Pagdating kasi ng election, marami na nagsusurvey dyan. Marami na nagsusurvey. So, sa totoo lang, pagka ganito mga election season, marami nagsusurvey, makikita mo talaga dyan, sino yung off-tangent yung result. May ano yan eh, yun yung mechanism ng mga survey to really correct themselves. Kasi pagka mayroong isang survey dyan na sobrang ay ibig sabihin nun, yung methodology niyan malamang ibang-iba kumpara doon sa methodology ng iba. Perhaps yung isa dyan, hindi niya na-attain yung level of randomness required para dun sa result. Like for example, university survey. University survey, ibang-iba yung magiging result niyan kumpara dun sa survey ng SWS, ng Pulse Asia, or ng Publicus. Why? University survey will only survey the students. Diba? So, hindi na yun random. Kasi yung pool mo ng source is limited to university students. So, ang makukuha mo lang na pulso nun, pulso lang ng mga estudyante. So, that is why the result of a university survey will never be the same as dun sa result ng mga survey firms, which would have different pool of respondents, mas random yung sampling, mas covered yung ibang category ng population, things like that. Sabi ni Maldita, watch mo bagong interview ni Ronald Llamas sa ANC. Sabi niya doon, may pag-amin daw sa mga vloggers niya sila ay fake news peddlers. Yan yung gusto nilang paniwalaan eh. Yan yung gusto nilang paniwalaan. By the way, unclear. Statistics is science, proven and tested. Unclear lang ang nilalabanan ang science. Nag-aral ba talaga yung unclear na yan? Ayun. Apparently, Mike Cervera had a hand to Attorney Claire getting down. Oh, I don't think Mike Cervera is that powerful. Parang hindi naman. I don't think so. Si Auntie Claire, bata yan ni Jay Ruiz. 2 days lang ba ma-detain sila Kanilaw? Kung yun yung sinabi ni Cheese feeling ko, sa totoo lang, hindi rin yan masyadong importante kung 2 days, 3 days, 10 days na ikukulong sila Kanilaw. I'm pretty sure minimum lang yan. Ano lang yan, nagmamanage lang talaga si Cheese Escudero ng damage.